Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Dito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Rosalinda Bornia, Jane Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Mebrado, and Bia Bibar. Okay, so mga kababayan ko, kumusta nga pala sa ating mga kababayang DDS, mga kaibigan natin ho ng mga DDS. Hinanap nila kaagad si Sir Ivan. Hindi lang tayo nakapag-vlog kahapon, hinanap na kaagad si Sir Ivan. Na-miss nyo ba ako? But anyways mga kababayan ko, I am very sure that some of you na nakita nyo na yung nangyari doon sa Cebu City kahapon. Meron nangyari si Ivan? Yes, meron po. Actually, itong si Babalina. Itong si Senator Amy Marcos, kinoyog, binash ng taga Cebu City. Ano nangyari si Ivan? Kasi kahapon, merong nangyaring wedding doon sa katedral. Ang ikinasal mga kababayan, yung anak ni Senator Amy Marcos na si Vice Gov. Mateo Manotoc. Yes, ikinasal kahapon. Actually, ang kanyang asawa mga kababayan, kung bakit doon siya kinasal sa Cebu City, kasi ang kanyang asawa is taga Cebu. Yung si Jamie Hirel, yung Miss Earth yata siya, if not mistaken, Miss Earth 2014. Kaya doon ikinasal itong si Manotoc. So ngayon, ang nangyari, after doon sa kasalan mga kababayan, bumisita rin itong si Senator Amy Marcos doon sa Basilica del Santo Niño. Sa Santo Niño, actually ang layo ng katedral mga kababayan, yung Cathedral Church at saka yung Santo Niño Church, mga isang kalye lang ang layo. Alam yan ng taga Cebu City. Sa ngayon, itong si Senator Amy, abay nag-sleeveless lang. Nag-sleeveless lang mga kababayan, which is bawal ho yan at saka talagang pinagbawalan ho makapasok dyan sa loob kapag naka-sleeveless. Yung mga daring po na mga kasuotan natin mga kababayan, kasuotan natin, yung mga sinuot po ng mga babae na mga video daring, bawal ho yan. Meron pong rules and regulations dyan ho before ka makakapasok sa Santo Niño. Kaya lang, nakita kasi sa balita na itong si Senator Amy Marcos nakapasok doon while naka-sleeveless lang. At saka mukhang nangampan niya mga kababayan. Diba? Mukhang nangampan niya. So ngayon, nakita yan ng taga Cebu City. Kinoyog na bash ng taga Cebu City. Diba? Tingnan nyo mga kababayan, naging unfair talaga eh. Kasi alam nyo, diba yung 2 weeks ago mga kababayan, napunta ako doon sa Cebu City. So every time na pupunta ako doon sa Cebu, talagang nagsisimba ako doon sa Santo Niño. At saka before ako nakapasok sa Santo Niño, meron akong nakasabayan na mga turista. British yata yun if not mistaken. Pero hindi ko alam sila ay British. But pinagbasihan ko lang mga kababayan ang kanilang accent. So nakita ko na parang British yata yun. And also, isa rin sa mga kasama nila, hindi isa, marami mga kababayan na mga Koreans. Yun klaro talaga Koreans. So yung mga British mga kababayan, kasi naka-shorts lang sila, siguro mga 6 ba yun, 6 or 7 yun, hindi pinapapasok ng guard doon sa Santo Niño. Yes, hindi pa mapasok. Bakit? Kasi naka-shorts lang yung British. At saka mayroon pang iba na naka-shorts mga kababayan, hindi rin pinapasok, hindi din British. Siguro mga, basta ibang lahi yun, hindi pinapasok. So ngayon, itong si Senator Amy Marcos, bakit siya pinapapasok mga kababayan? Samantalang bawal ho yung naka-sleeveless. Bakit hindi siya nag-wear yung formal? Yung pwede nakasuotan na pwede ka papasokin dyan sa loob ng basilika.
'Di ba nagiging unfair mga kababayan? Tingnan nyo po yung mga comment ng ating mga netizen. 'Di ba? Alam na alam nila yung dress code dyan sa Basilica. At saka bakit naman mga kababayan hindi siya ipinagtatanggol ni Sara Duterte at saka ni Gov. Pam Baricuatro? Hindi siya pinagtatanggol. Kasi before ako nag-vlog mga kababayan, tinignan ko muna yung account doon ni Baricuatro. Kasi nga diba DDS yan si Pam Baricuatro. So yan ay kalyado nila ni Aimee Marcos, kalyado nila ni Sara Duterte, ng mga Duterte. Pero hindi siya ipinagtatanggol. Hinayaan na lang itong si Aimee Marcos. Kasi alam ni Baricuatro yung rules dyan sa Basilica. Kasi mismo siya ay taga Cebu mga kababayan. Kaya hindi ipinagtatanggol. Pati nga si Sara Duterte, hindi rin siya ipinagtatanggol mga kababayan. Iniwan ng mga DDS. Pero siyempre, yung mga DDS na taga Cebu City, abay takip bibig lang mga kababayan. Yung kakilala ko nga na taga Cebu City na DDS, takip bibig lang. Kasi siya yaking inasar mga kababayan. Sabi ko, Madam, anong masasabi mo dito? Kasi babae yung DDS na kakilala ko. So siya ay DDS taga Cebu City. Hindi siya nakaimik, hindi nag-reply mga kababayan. O di ba kasi mapapahiya siya kasi alam niya yung dress code o rules dyan sa Basilica. Di ba tingnan nyo itong mga ginagawa ng mga DDS, selective talaga eh. Di ba selective talaga eh. So doon sa kasalan kahapon ni Mateo Manotok mga kababayan, nakita natin, di ba nagpunta doon si Madam Imelda Marcos, nandun rin yung mga anak ni PBBM, pero wala itong si Sara Duterte. Ang unang isinuot ni Aimee Marcos, yung naka-green na ganyan. And after that, pagkatapos ng kasal, so siya ay nag-change. Then after that, pumunta siya doon sa Basilica. Pero ang sinuot niya, yung sleeveless. Parang nangampanya lang mga kababayan. Diba? Nangampanya lang eh. So anyways, mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga issues at saka doon rin sa mga kumakalat na mga ginagawa ng mga DDS ngayon na kung saan, diba, na-post ko ba yan doon sa Facebook account natin na according ho sa aking kakilala na DDS ating spy ho. Merong spy sa Ivan na kaibigan natin na DDS na vlogger. Kasi nga, the other day mga kababayan, nakalimutan ko lang i-post to eh, na meron siyang sinabi sa akin na itong si Chavit Singson, meron siyang inimbitahan na mga DDS vlogger. Anong ipinagagawa or ipinapagawa ni Chavit doon sa mga vlogger na yon? According sa aking kakilala mga kababayan na daw, inutusan sila ni Chavit, syempre may fans yan. Inutusan sila ni Chavit daw na papumuntahin doon sa mga lugar. Like for example, sa Ilocos Sur, doon sa iba't ibang lugar na kung saan pinapatingnan ni Chavit daw yung flood control projects doon mga kababayan. At syempre, isa sa kanilang priority ay yung Ilocos Sur. And I've heard, baka isunod rin daw yung Leyte mga kababayan. Baka daw isunod yung Tacloban at saka dito sa Leyte. Well, walang problema sa Leyte. Kasi nga ang flood control projects ito sa Leyte mga kababayan at yan po ipangunguna ni dating speaker Martin Romualdez, maganda ho ang flood control projects dito sa Leyte. Lalo na doon sa bandang Tacloban mga kababayan, maganda ho ang flood control projects doon. Diba pinakita natin at saka in-post natin doon sa ating Facebook account yung mismong video, ang project ni SMR na flood control project. Ang ganda ho pagkagawa mga kababayan. So no problem ho yan, puntahan nyo dito sa Leyte. So ngayon, sa Evan, sino ang pumunta doon sa Ilocos Sur? Ilocos Norte. Itong si Busmil na vlogger mga kababayan. Itong si Busmil, siya ay DDS vlogger. So ngayon, ay papakita ko muna sa inyo ang kanyang sinabi na pumunta siya doon sa lugar mismo kung saan merong flood control projects at saka ito siguro ang nakalagay sa kanyang itinerary na ibinigay siguro ni Chavit Singson mga kababayan. For more details, let's watch this. Hey, what's up mga boss? Ayan, so nakakita nyo yung mga videos natin, no? Naglilibot-libot tayo dito sa Pilipinas para mag-check lang, no? Tingnan lang natin yung mga lugar, kung magaganda ba yung mga flood control na pinapatupad ng ating mga leaders po, no, dito sa Pilipinas. So, yung previous natin, galing tayo ng Ilocos, no? Ilocos Norte. Pinuntahan din natin mga boss ang iba't ibang
lugar, no, ang Batangas, Caloocan, Quezon Province. So, yung pinaka-latest mga boss, ang Quezon Province. So, kayo mga boss, no, saan yung next na gusto nyo na makita? Kasi kayo mga boss ko, kayo mga followers ko, mga solid na mga DDS or solid na sumusuporta sa ating mga leaders. So, kung ano yung gusto nyo, pupuntahan natin. Let's go! Okay, I challenge Boss Mil, pumunta ka dito sa Leyte. Pumunta ka dito sa Tacloban. Tingnan mo yung flood control projects dito ni SMR or Martin Romualdez. May kita mo ang hinahanap mo. 'Di ba? So mga kababayan ko, according ho sa ating kaibigan, 4 yata na mga vlogger ang kinausap ni Chavit daw. 4 sila yung pinapupunta sa iba't ibang lugar. Bakit nila yan ginawa si Ivan? Kasi nga 'di ba, itong si Pibos Talakera ay siya rin ay naglibot-libot para makahanap ng mga ebidensyang pwede magamit against dito kay Chavit Singson. 'Di ba? Nakita natin siya na pumunta doon sa Bataan. Pumunta siya doon sa may Ilocos Sur. At saka meron pang isa na lugar na pinuntahan itong si Pibos Talakera, mga kababayan. At para matapatan nila at para mapuhalan, mga kababayan, yung ginagawa ni Pibos Talakera, ngayon may tinawag daw ito si Chavit Singson na mga vlogger para pinapapunta niya doon sa iba't ibang lugar. O di ba? Syempre para mangalap na mga ebidensya na pwede nilang magamit para ikakapanira dito sa Marcos administration, kay PBBM at saka kay Congressman Sandro Marcos or kay SMR. Di ba? He failed, mga kababayan, kasi papakita ko dito kung ano ang kanyang nabidyohan. For more details, let's watch this. Diba? Mission failed. Maganda naman kasi pagkagawa yung doon sa sa Ilocos sa Norte, mga kababayan. Yung project doon sa ni Congressman Sandro Marcos. Well, he failed. Wala siyang nakita doon na pwede niya magamit na pwede kapapanira dito sa pamilya Marcos. He failed. Diba? Next mission. Nakakatawa talaga eh. So anyways, mga kababayan, babalikan muna natin itong sa Babalina. Bakit? Kasi nga 'di ba, the other day meron siyang sinabi at saka siniraan niya yung yung budget, national budget, yung GAA 2036 na daw yung budget sa 2036 meron daw in-insert dyan na pork barrel, mga kababayan. Giniling lang daw at saka ito'y gagamitin na budget para daw sa impeachment dito or pa sa darating na impeachment kay Sara Duterte. Gagamitin daw yung budget na yon, mga kababayan. 'Di ba? Yan ang paninira niya dito sa budget na yun inuprobahan lang the other day ni President BBM, mga kababayan. Kasi nga siya ay nag-panic mode dito. Kasi wala siyang magamit na pwede niyang ikakapanira doon sa budget kasi nga very transparent. Yung budget, mga kababayan, yung BICAM, very transparent. Before yun, naaprobahan. Diba sabi nga ng mga lawmakers, pati yung lawmakers na mga pinklawan, mga kababayan, or yung mga dilawan, sabi nga nila, this is the very clean or a very transparent daw na budget. Ang 2026. Mismo ho, dilawan nagsabi niyan. Hindi lang yung mga pro-admin supporter, pati rin yung mga dilawan or mga pinklawan na nagsabing very, very transparent yung budget na 2026. Diba? Siyempre, ang nagreklamo lang dito ay yung mga DD senators, sila si Amy Marcos, si Babalena, yung grupo nila siyempre ni Robin Hood. Kasi nga, sisiraan nila yan. Bakit? Para sa darating na impeachment ni Sara Duterte, sasabihin nila nito or pwede nila magamit na yung budget ang ginamit dyan sa impeachment ay yun ay galing sa 2036 na budget, mga kababayan. Diba? So, ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Sa dami ng tirada ni Senator Amy Marcos kaugnay sa 2026 budget at investigasyon sa flood control scandal, isa lang ang sagot ni Senate President Tito Soto. She's entitled to her wrong opinion, own opinion.
Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Senate President Tito Soto sa pagsagot sa mga banat ni Senator Amy Marcos sa tinawag niyang giniling ang pork sa General Appropriations Act of 2026 para hindi masyadong halata. Banat kasi ni Senator Amy, nakatago ang tinawag niyang soft pork sa mga ayuda ng pamahalaan. Paliwanag ni Soto, maituturing na pork ang isang budget na pinakialaman ng isang mambabatas at pumoporsyento rito kapag pinatupad na ang isang proyekto. Parang naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals sa mga kababayan natin. Parang naging pork yun. Alam mo kasi yung problema yung pagka nagninikpicking ka na eh. Binara rin ni Soto ang anyay isa pang wrong opinion ng presidential sister na para ito sa nilulutong bagong impeachment na isasampa laban kay VP Sara sa Pebrero. May probisyon na anya sa GAA na nagbabawal sa mga politiko na makialam at sumabay sa mga ayuda distribution na siyang na-highlight ng Pangulo ng kanyang lagdaan ng Republic Act number 12314. Kaya sa ayuda distribution ng DSWD sa mga bakwit sa Albay, tiniyak na walang kasamang politiko sa pag-aabot ng mga tulong kahit wala pang nababalangkas ang kagawaran na guidelines para sa pamamahagi ng tulong tuwing may kalamidad. Pero para kay SP Soto, kung tuwing babalangkas ng nasyonal na budget ay kailangang isaad doon ang anti-EPAL provision, mas maigi na anyang bumuo na ng hiwalay na batas para rito. Sa issue naman ng pagkwestiyon sa Supreme Court sa legalidad ng unprogrammed appropriations, tiwala siyang papanig sa gobyerno ang kataas-taasang hukuman dahil ang natira namang UA ay mahalaga para sa seguridad ng bansa. Hindi rin pinalagpas ni Soto ang isa pang pahayag ni Senator Amy na nililimitahan ng mga taga-minorya na makapagtanong kaugnay ng mga malalaking pangalang sangkot sa flood control scandal. That's, ikabi ko nga eh, invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong ganun, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Pag-uusapan pa naman daw nila ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue ng pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Ganon talaga ito mga dides mga kababayan. Kapag may nakita sila na merong nagawang maganda ang Marcos admin at saka sa tingin nila ito ay ikakasira kay Digong na hindi ito nagawa ni Digong sa kanyang panahon, sisiraan nila yan. Diba? Tungkol dito pa lang sa, diba, sa GAA 2026, maganda ho ang nangyari sa GAA 2026 kasi transparent ang nakita ang nagawa dyan mga kababayan. Very transparent, very clean na budget yan. Siyempre, umatake kaagad itong si Babalina, siniraan niya na merong na-insert dyan na pork barrel daw mga kababayan. At saka yung budget na yan ay gagamitin sa darating na impeachment trial kay Sara Duterte. O, diba? So ngayon, mas lalo siyang inasar ni Senate President Tito Soto. Bakit sa Evan? Kasi si Tito Soto, siya ay natanong tungkol kay Senator Bato de la Rosa na bakit hanggang ngayon ilang buwan na hindi pa rin pumapasok. 'Di ba? Buwan-buwan nakakatanggap ng sweldo itong si Bato de la Rosa pero hindi naman siya nagtatrabaho mga kababayan. Abay, pwede pala yan na arestuhin itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Yes, pwede ho yan na arestuhin ng Senado itong si Bato de la Rosa kapag kakailangan nila itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Ito ang ating ebidensya. Ito lang, the only time na mapipilit namin pumasok ang isang senador is kung kailangan ang boto niya. Okay? Ganito. Merong sa rules namin na kapag merong botohan at importante ang boto mo or importante na pabotohin lahat or kangay kakapusin or sosobra ang boto ng iba, pwedeng imando ng Senate President na kunin, arestuhin yung senador at papuntahin sa Senate para bumoto. Okay, so nakita ko mga kababayan yung post ng ibang mga kakilala natin na sabi nila bakit daw hindi kagayahin ni Bato de la Rosa itong si Digong na napakatapang daw kasi hinarap niya daw yung warrant of arrest ng ICC at saka nakapunta doon sa ICC.
Alam niyo mga kababayan ko, parang hindi ako mag-agree doon na matapang itong si Digong. Matapang lang sa bunganga. 'Di ba? Puro lang pang-aasar, puro lang pang-akusa. Pero hindi siya matapang the way na hinarap niya yung warrant of arrest. I don't think so. Bakit si Ivan? Kasi sa tingin ko, si Digong, siya ay natrap doon. Naisahan siya ng ating gobyerno mga kababayan, di ba? So hindi siya nakaimik, hindi siya nakaligtas. Bakit? Kasi mismo doon sa airport siya sinalubong. Di ba? Kung itong si Digong ay nandito sa Pilipinas, tas lumabas yung warrant of arrest, tas kanyang hinarap mga kababayan, yun ay matatawag natin na matapang itong si Digong. 'Di ba? Pero hindi katapangan ang nangyari dun kay Digong. Bakit? Kasi nung time na siya ay kaladkad rin, or before siya kinaladkad mga kababayan, 'di ba siya ay nagpigil, siya ay humawak doon mismo sa table doon sa airport mga kababayan kasi ayaw niyang sumama pumunta doon sa ICC. 'Di ba nakita ba natin yon? Siya ay humawak. Ayaw niyang pumunta doon sa ICC. Ang ibig sabihin, natakot siya mga kababayan. Naduwag bigla itong si Digong. At yan ay taliwas sa kanyang ibinabakita kapag kanyang hahamunin yung ICC. 'Di ba? Pero nandun na sa airport, humawak siya doon sa table kasi ayaw niyang pumunta doon sa ICC. Kasi alam niya na matatalo siya sa kanyang kaso. Lalo na ang daming mga ebidensya mga kababayan. Di ba nag-forward na ng 1,300 yata yun ang mga ebidensya against kay Digong at yun ay gagamitin siyempre doon sa trial kay Digong. Makukulong ng ilang dekada ba? Baka doon na itong si Digong forever sa ICC. Di ba ang dami nun? 1,300 yata yun if I'm not mistaken. Ang daming ebidensya mga kababayan. So walang laban dito si Digong sa kanyang trial or sa kanyang kaso. Siyempre, ang panalo dito, itong kanyang abogado na si Kaufman. O, di ba? Tapos balik tayo dito kay Babalina. Bakit si Ivan? Kasi itong si Amy Marcos daw, meron pa rin hong niluluto in the coming days. According doon sa post sa mga DDS mga kababayan, kasi before ako nag-vlog, napadaan ako doon kay Bisdak. So siguro ito si Bisdak kasama doon sa meeting na daw this coming Monday or Tuesday yata yun if I'm not mistaken, merong gagawin na naman itong si Babalina. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Jam Magno. For more details, let's watch this. First of all, ayoko talaga pag naririnig ko na tinatawag si Senator Amy Marcos na babalo. Alam mo yung tuwing naririnig ko yan, I really don't agree. Because insulto talaga sa legacy ni Babalo na makompare siya kay Amy Marcos. Insulto sa pamilya ni Babalo na alam na siya ay isang mabuting tao, isa siyang institusyon sa pagkakomedyante niya, at talagang nakakatuwa pag pinapanood si Babalo because I grew up watching Babalo. Actually, si Senator Amy Marcos, hindi siya si Babalo. Siya si Babala. Babala as in fake news peddler na senator pa man din. Bakit? Let me start off by saying that I used to like Amy Marcos. I used to. I even made a video saying that it would have been a good idea for Sara Duterte to be president and her vice president kasi babae na tandem, finally. But then I realized we cannot have an incapable president and an insecure vice president together. We would be in a much worse shithole if we did. The reason why, I have 3 reasons why I don't think that people should take Amy Marcos seriously. First of all, she lies. She lies. Isn't she the reason why we believe that PBBM is a good choice? Didn't she endorse him as her brother? Diba? Tapos ngayon, iinsultuhin niya, right? Iinsultuhin niya, sisiraan niya, and yes, paninira ito because sa panginginsulto niya sa presidente, ang ginago niya, hindi lang naman yung kapatid niya, ginago niya ang buong bayan. Tayo naniniwala sa kanya sa endorsement niya. Anong kaibahan niya kay Sara? Walang kaibahan. Pareho sila. Hindi ba? Now, number 2,
sa tagal-tagal niya bilang senador, and you can check how many terms she's had or how many years she's been in public service. Hanggang ngayon ba naman, ang kanyang ginagawa ay ang paglilin lang sa taong bayan. Paglilin lang sa isang napaka-basic lang naman sana na truth about a budget process. How are budgets being made? Sige, I'll give you a little rundown, makinig ng mabuti. Ang atin pong budget ay nagsisimula sa Congress. Totoo ho yan. Galing sa Congress ang budget na dinideliberate, and ngayon, dahil kay former Speaker Martin Romualdez, ito ay naging open sa public. Inibitahan pa nga ang iba't ibang grupo para makisali sa pag-uusap ukol dito. Okay? Ngayon, inopen yan, pagkatapos ng mapag-usapan ang budget sa Congress, dumadaan ito ngayon sa mga kamay ng senador. Senate ho yan, bago mapunta kay President para signan at para final na tingnan, dumadaan sa Senate. Ang galing-galing naman ni Amy gumawa ng istorya when in fact, kung si Cheese ang number 1 sa insertions, siya naman ay number 3. Mas malaki pa nga ang insertions niya kay former Speaker Martin Romualdez. Fact yan. Hindi yan paghuhusga, hindi yan panginginsulto. Simpleng, purong impormasyon lamang na dapat alam ng buong sambayanan. Na ang tagal-tagal na niya sa Senado, pero kunwari, hindi niya alam ang kalakaran dito. Kunwari, hindi siya kasali sa problema at hindi siya kasali sa panggagagon ng bansang ito. 1 and 2 na yon. Number 3. Ang hilig-hilig mo naman, Manang. Talagang ang hilig-hilig mong manginsulto na bonjing si former Speaker Martin Romualdez, pero ikaw tong mayaman sana pero mali ang pagkatimpla ng fillers mo. So ano dapat ang tawag sa'yo? Babala. Hindi ka babalo. Babala ka dahil dapat binabalaan ang mga tao na hindi ka pakikinggan at hindi ka siseryosohin. Dahil tingnan mo nga naman, ang mukha mo pa lang, refleksyon na hindi sa pagkakamali ng doktor, sa pagturok sa mukha mo, kundi sa paglabas ng ugali mo mula sa sinalooban mo dahil insecure ka sa kapatid mo. Insecure ka na dati-rati pa lang ay siya na talaga ang pinili ng ama ninyo maging presidente at hindi ikaw kahit ikaw ang ate. Insecurity yan. Hindi na dapat nadadamay ang buong Pilipinas sa insecurity mo. Pangalawa, uulitin ko, dapat may kapasidad ka. May kapasidad kang unahin ang bansa bago ang sarili at bago ang sarili mong ambisyon. Kasi ambisyosa ka pero mali-mali ang ginagawa mo. At pangatlo, final, ayus-ayusin mo naman bago ka mamintas na hindi ka kapintas-pintas. Kasi sa yaman mo ngang yan, you should have gotten a doctor, at least in Hollywood, to fix your face. Kasi yung baba mo at birth naman na yan, galing ata kay Lacson yan, di ba? Pero, again, tanong. Hindi fact, tinatalong ko lang naman. Mas mukha ka kasing Lacson kaysa sa Marcos eh. At the end of the day, huwag kang magtawag ng bonjing kung ikaw mismo, mali ang timpla ng enhancements mo. Kasi dapat, when you age, Manang, dapat gumaganda ka. Hindi ka pumapangit. Senador ka eh, di ba? Mayaman, di ba? But you are the older you are now, the pettier you are. So unbecoming of a senator. And somebody that I thankfully did not vote for at the last election. I know maaanghangan talaga yung mga common friends ko na supporters mo. Kung aatakihin nila ako, I don't give a flying. But I just want to share to people, stop calling Amy Marcos babalo. Because she isn't, and she will never be. Kasi uulitin ko, talagang nakakatuwa si Babalo. I have good memories with him. He doesn't lie to people. He is who he is, and he is sincere in making the Filipino people happy. On the other hand, Amy Marcos lies about her own brother, a traitor to the country in that regard. And what makes you all think that she would be a good fit for Sara Duterte? Ginago nga niya kapatid niya for power? Yan pa kayang hindi niya kaano-ano? Isip-isip, Pilipinas.
Gamitin natin ang ating mga utak para hindi tayo linlangin dahil sa ating love and loyalty to the wrong people. Nagkakaintindihan po ba tayo? Good morning! Well, hindi ko naman talaga tinatawag na babalo itong si Babalina. Itong si Amy Marcos na babalo. Kundi Babalina ang tawag ko sa kanyang mga kababayan. Well, dapat na talaga eh. Kasi nga, itong si Amy Marcos mga kababayan, di ba mahilig manlait? Totoo lang, napakahilig manlait. At saka mahilig siya sa name calling mga kababayan. Napansin niyo ba na siya yung nagbibigay dito ng mga alias ng kanyang mga kalyado doon kay Sara mga kababayan? Kung ano yung sasabihin ni Aimee, yun rin ang sinusunod ni Sara Duterte. Napansin ba natin yan? Diba? Sumukha yata dito itong si Aimee yung tagabigay ng name calling doon kay Sara Duterte. At saka sino rin ang nagtuturo ng name calling at saka kung ano-ano pang makalukuhan dito kay Amy Marcos. What do you think? Sa tingin ko, itong si Direk mga kababayan. Alam niyo na kung sino na Direk yun, di ba? Yung si Direk yung laging nabibigay ho na makalukuhan doon kay Amy Marcos. At saka itong si Amy, siya rin nabibigay doon kay Sara Duterte. O di ba? Ang sarap pang-umpunggin yung mga gonggong na yan eh. So anyways, dito muna tayo sa good news mga kababayan. At syempre, ipapakita natin dito yung mga proyekto na ginagawa or yung ginawa ng ating President BBM. Yung mga programa na kung saan napakinabangan na ngayon ng ating mga kababayan at para rin alam yan ng mga DDS. For more details, let's watch this. Ilulunsad na ng Agriculture Department sa susunod na linggo ang isang website para matiyak ang transparent at tamang pagpapatupad ng mga farm-to-market roads sa bansa. Ito ang FMR, website ng Department of Agriculture, kung saan makikita ang kumpletong listahan ng mga farm-to-market road. Nakasaad dito ang halaga, lokasyon, status kung kumpleto na, at iba pang mahalagang detalye ng proyekto. Pwede ring magsumite ng reklamo na may kaugnayan sa mga FMR. Ilulunsad ito ng DA sa susunod na linggo. Layo nitong matiyak na transparent at naipatutupad ng tama ang mga FMR o kalsada mula sa mga sakahan patungo ng pamilihan na mahalaga para mapabilis ang biyahe ng mga produkto at mapababa ang presyo ng pagkain. Interactive to. It will be so transparent na every single Filipino can actually go to this portal and see what is happening to every single road na ginagawa. Nakatakdaring baguhin ng DA ang construction cost o halaga ng pagpapatayo sa mga FMR. Ayon kay Agriculture Chief Francisco Q. Laurel Jr., nasa 14 million pesos lamang ang nakikita niyang halaga sa paggawa ng bawat kilometrong FMR. Mas mababa kaysa sa 18 million pesos na ipinatupad ng DPWH noong nakaraang taon. Para nga ma-establish namin yung tamang costing ng farm-to-market road na tigikita ang kontraktor pero wala nang sobra para kung kanino man. Malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast, no? At this will be very transparent. Ngayong 2026, nasa 33 billion pesos ang budget ng DA para sa farm-to-market road. Inaasahang makagagawa ito ng 2,200 kilometers ng mga kalsada. Papalo naman sa 14 billion pesos ang pondong hawak ng ahensya para sa Benteng Bigas Meron na program. Target ng DA na makapagbenta ng tig 20 pesos na bigas sa 60 milyong mahirap na Pilipino ngayong taon. Inaasahang hindi lang ang biyahe ang bibilis, kundi maging ang pag-unlad ng rehiyon ng Cagayan. Ito'y matapos buksan ang isang tulay doon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para higit pang mapabuti ang ugnayang pangrehiyon at mobility o malayang paggalaw partikular sa Hilagang Luzon, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Camalaniugan Bridge sa Alcala, Cagayan ngayong araw. May kabuo ang haba ang naturang tulay na 1,580 meters na may 1,100 meters na approach bridges at 480-meter cable-stayed main span. Sabi ng Pangulo, magsisilbing daan ang tulay para sa pagkonekta ng mga bayan ng Camalaniugan at Apari na magbibigay ng bagong ugnayan sa transportasyon sa lalawigan. Pangunahing layunin nito na makabuo ng alternatibong ruta sa Magapit Suspension Bridge, ang kaisa-isang tulay na dating tumatawid sa Cagayan River
sa pinakahilagang bahagi ng Cagayan. Sa pagbubukas ng tulay, inaasahang iikli ang travel time sa pagitan ng Apari at Ballesteros sa 20 minuto mula sa dating 1 oras na biyahe. Mapapagaan din nito ang trapiko, mababawasan ang gastos sa transportasyon at mas mapapadali ang araw-araw na biyahe ng mga residente at mga transport operator. Nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil as all of you here are well aware it cuts the travel time imbis na umiikot na napakalayo para tumawid ay nandito na yung ating Kamanyugan Bridge. Giit pa ng punong ehekutibo, mapapaunlad pa nito ang ekonomiya sa lalawigan lalo na't tinatayang nasa 6,000 biyahero kada araw ang makikinabang sa tulay na sumusuporta sa kalakalang pangrehiyon, agrikultura, logistics at turismo habang pinatitibay ang paninindigan ng pamahalaan sa makabago, matatag at makataong pagpapaunlad ng infrastruktura. Ako'y nakakasiguro na ang tulay na ito, magbabago ang ekonomiya sa magkabila ng tulay na ito. Maraming mabubuksan, and this will give many opportunities for our mga in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses, and I'm sure that you will feel the effects, the economic effects in a very short time. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa matagumpay na pagkumpleto ng tulay sa kabila ng ilang issue patungkol sa infrastruktura. Umaasa ang Pangulo na magsisilbing ehemplo ang Kamalanyugan Bridge sa mga itatayo pang tulay sa iba't ibang panig ng bansa. Di ba? Masakit sa mata sa mga DDS. Pero ano ang mga sinasabi ng mga DDS mga kababayan hanggang ngayon? Anong sabi nila? Wala daw nagawa si President BBM. Tamad daw mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga napakabulag na mga gunggong na ito. Doon pa nga lang mga kababayan sa website kung saan, di ba bago, FMR, yung Farm to Market Road na website. Na kung saan ito ay kahilintulad doon sa unang ginawa na transparent website mga kababayan ng DPWH. Na kung saan makikita doon yung, di ba, yung proyekto ng mga DPWH at pwede kang magsumbong mga kababayan. Ngayon, in-apply rin ni PBBM sa agriculture. At yan ang maganda mga kababayan. 'Di ba? Kasi mabibigyan dito ng boses yung mga kababayan natin doon sa sektor ng agriculture. Yung mga kapitbahay nila o yung mga tao doon sa lugar na yon na merong mga magsasaka, merong mga sakahan, merong mga kalakalando na mga hindi magaganda, based dito sa agriculture, pwede nang magsumbong through sa website. Yan maganda. Diba, napansin niyo ba mga kababayan na in-apply dito ni President BBM sa kanyang panahon, transparency, na hindi yan nagawa ni Digong sa kanyang panahon. Bakit? Kasi ayaw ni Digong ng transparency para tuloy-tuloy ang kanilang kalokohang ginagawa na pangungurap. Diba? Yan ang ayaw ng mga didiscrones. Yan ang ayaw ng mga Duterte supporters kay President BBM. Transparency. Kasi nakafocus doon si President BBM sa transparency. And I believe, isa ito sa kanyang ligasiya, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Mga kababayan ko, dapat siguraduhin natin kung sino man yung next na presidente. Ipagpatuloy niya yung programa, itong mga proyekto na naumpisahan ni PBBM. Kasi napakaganda talaga nito Di ba yung website pa nga lang, napakaganda niyan mga kababayan. Hindi yan nagawa ni Digong, nagawa ni PBBM. Binangga ni PBBM yung mga sindikato, yung mga korap na opisyal sa ating gobyerno. Binangga ni President BBM. At talagang ito ay tinig sa lalamunan ng mga korap na mga opisyal at sa mga tiwali sa ating gobyerno ang transparency na websites na yan, di ba? Sa DPWH, ngayon sa agriculture. So dapat sisiguraduhin natin dito na yung next na magiging presidente ang papalit kay President BBM na ipagpatuloy niya at saka susuportaan niya yung naumpisahan ni President BBM. Okay? So agree ba tayo? Amen. So anyways, before tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, lalo na pag-uusapan natin yung mga nagbaliktaran. Yung mga nagbaliktaran. So, i-shoutout na natin ating top 5 commenters. Ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section.
So nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Robel Ferrer Official. Meron siyang 16 na mga comments. Mercy De Vera. Meron siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Lito Bungalan. Meron siyang 11 na mga comments. And Gima Camarines. Meron siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At siya nga pala, I would like to encourage you guys, ating mga viewers, mga solid supporter dito, na mag-comment tayo ng marami. Kasi malaking tulong rin po yan sa ating channel mga kababayan. Kasi kapag merong engagement dyan sa comment section at yan ay napapansin ng YouTube, i-recommend niya ang ating channel. Okay? So please, mag-comment kayo ng marami dyan sa comment section. At syempre, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds, yung laging nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan, nanguna na nag-comment si Marcus Hernandez from North Carolina, USA, Annie Bautista, Jocelyn Flores, Maglo from Seattle. At nandyan rin si Ronald Marcelino from San Jose, California. Kasama rin natin si Lorely Bernardo, Dulcie Ubana, Daniel San Miguel from California. Nandyan rin si Martina Cabello, Pest of Cetasen, Nida Malco, Frida Baliao. Nandyan rin si Flaviana Abila, Adoracion Kadatal. Hi to Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Jen Rabara from UK. Mila Di Makulangan. Nandyan rin si Jocelyn Para, Jerry Maranan, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan ko, uunahin muna natin itong bumaliktad na si Colonel Audi Manggao. Mga kababayan ko, alam na ho natin yung storya niya, di ba? At saka yan po ay napag-usapan na ng marami ng mga vlogger. So anyways, dito muna tayo na posible hindi nyo ito narinig doon sa ibang vlogger mga kababayan. Kasi itong si Colonel Audi Manggao, di ba ginamit ng mga DDS ng kanyang screenshot mga kababayan or yung post daw niya na siya ay nag-withdraw na ng suporta kay President BBM. Di ba murang screenshot mga kababayan? So ngayon, nang pinuntahan ko ang kanyang account mismo ni Colonel Audi Manggao mga kababayan, abay hindi ko nakita ang kanyang post na yan. Totoo lang, kaya tingnan nyo ngayon, hindi nyo makita ang post na yan. Doon mismo sa kanyang Facebook account. So I believe mga kababayan, sa tingin ko lang ha, nung ipinost niya yung comment na yon na hindi na siya susuporta kay President BBM or nag-withdraw na siya na kanyang suporta kay President BBM, malamang sa malamang tinanggal niya ang kanyang post mga kababayan. Siguro nagbago ang kanyang desisyon, nagbago ang kanyang pasya mga kababayan. So nung na-post na yan, nakita kaagad ng mga DDS. So syempre, in-screenshot kaagad mga kababayan. So wala na siyang choice. Bakit? Kasi na-vlog na yan ng mga DDS. Kahit tatanggalin pa niya or kahit tinanggalin niya na sa kanyang account yung post na yan, wala na siyang magawa. Bakit? Kasi nakita na ang kanyang post mga kababayan. Kaya doon na nag-decide yung Philippine Army na siya ay tatanggalin sa pwesto. The same rin po mga kababayan, on the same day, inimbestigahan rin itong si Colonel Audi Manggao. And we found out na ito palang tao na to, itong si Colonel na to, ay siyempre nakita natin na siya ay dismayado na hindi siya i-promote ni President BBM the other day. Kasi nga diba the other day mga kababayan, not the other day, siguro week ago mga kababayan, kasi diba merong mga official sa Philippine Army, sa AFP na na-promote. I-promote ni President BBM. Ang dami nun eh. Di ba ang dami mga kababayan na promote yon? Siguro siya ay nag-expect na kasama siya doon sa ma-promote mga kababayan. So dahil na hindi siya na-promote, ayon, sumabog ang kanyang utak, naging better, kaya niya na-post yung mga kababayan. Siguro lang, yun ang tingin ko dito. Pero ipapakita ko muna sa inyo itong balita ng News 5. For more details, let's watch this. Anong nakalagay sa umunoy pahayag ni Colonel Manggao? Inaatras na raw ni Manggao ang kanyang personal na support sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa ibang mga social media pages naman, may iba pang kumalat na umunoy pahayag ni Manggao, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo na mamuno sa ating bansa. Para lamang po malinaw, tinignan namin ang mga social media accounts ni Manggao pero hindi po namin nakita ang mga pahayag na ito.
So, mahirap kumpirmahin kung galing nga sa kanya ang mga pahayag o kung binura na ang mga ito. Pero ano pa man, sapat na raw ito para tanggalin si Monggao sa kanyang pwesto ni General Mike Lohico, ang pinakapinuno ng AFP Training Command. Si Monggao kasi ang commander ng AFP Training Support Group at Training Development Center sa Army Training Command. Medyo sensitibo rin ito dahil ang Training Command ang humuhulma sa pag-iisip at pakikitungo ng mga sundalo at opisyal ng AFP. Ngayon, kung totoo nga itong mga pahayag, may sabit kaya si Monggao. Kung ordinaryong Pilipino lamang, walang kaso yan. Pero iba kasi ang patakaran para sa mga sundalo. Ang mga sundalo po ay governed ng Articles of War o yung Commonwealth Act 408 of 1938. Sa Article number 63, pinaparusahan ang disrespecting the President, Vice President, or the National Assembly. Sa Article 64 naman, ang disrespect toward a superior officer. Ang parusa sa mga ito, dismissal from the service o anumang ipataw pa na parusa ng isang court-martial. Yang Articles of War din ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon laban sa mga sundalong naglunsad po ng mga mutiny or withdrawal support sa nakaupong administrasyon. Pahabo lamang po, ngayong gabi lamang inanunsyo ni General Lohico na kusa na pasailalim na si Monggao sa military control at siya raw ngayon po ay fully cooperating na sa kanilang investigasyon. Ayun, tatata rin ng kaso itong si Monggao, mga kababayan. At saka tama lang na siya ay tinanggal kaagad. Bakit? Kasi nga sensitibo ang kanyang posisyon, mga kababayan. Siya ay educator. Siya ang nagtitraining dito sa mga sundalo. Diba? Delikado kasi kapag nandyan pa siya. Bakit? Iba ka i-brainwash niya yung ibang mga sundalo, mga kababayan. Ilalo na yung mga bago. Diba? Kasi nga siya yung nagtitraining dito sa mga sundalo. So ngayon, meron ding vlogger, mga kababayan, na nagsabi na daw itong si Colonel Audi Monggao, nagkasakit pala ito noon. Na daw merong something like sa malaria, mga kababayan, ang kanyang sakit. So nung nagkasakit siya dahil sa malaria, nung siya ay gumaling, meron ng problema sa kanyang pag-uutak daw, mga kababayan. So ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Ito pa lang si Colonel Audi Monggao ng Philippine Army ay mayroong maselan na posisyon sa AFP. Siya pala yung nagte-training o naguhubog ng gustong maging magaling na sundalo sa AFP o Sandatahang Lakas natin. Pero mula nung nagkasakit siya ng falciparum malaria, ay parang naapektuhan na daw yung kanyang pag-iisip. Bakit kanyo? Kasi may time na nagtuturo sa kanyang mga sa kanyang mga estudyante bilang instructor na sinasabi daw niya na may mga alien na parating. Ang tinutumbok niyang alien ay yung literal na alien yung nakatira sa ibang planeta o ibang space like galing sa Mars o galing sa ano pa man, yan. Hindi yung mga alien na yung mga dayuhan, hindi. Talagang as in na alien yung tinutumbok niya. Yan. Tapos, may problema pa siya dahil nagtatampo kay PBBM o sa administrasyon o sa AFP na dahil hindi siya na-promote sa pagka-general. Kasi ang daming mga na-promote na general last year, no? Pero siya hindi siya na-promote. Yan, kaya pala nagtatampo, kaya pala sinasabi niya na nagwi-withdraw siya ng support sa pamalaan ni PBBM. Pero alam mo sir, yung pag-withdraw mo ng support, hindi yan katapangan. Hindi yan pagpaninindigan sa iyong sinumpang tungkulin, kundi maliwanag na pagtatraidor. Kasi ang presidente pa rin ang iyong commander-in-chief. 10 ng iyong kasama na kasundaluhan o sa ating Sandatahang Lakas, sa AFP man o sa PNP man o lahat naman in uniform, ang ating presidente ang inyong commander-in-chief. Which is nakikita nyo naman na sinusuportahan niya yung mga adhikain nyo, ang mga pinaglalaban nyo, o yung, lalo-lalo sa mga kagamitan, pinipilit niyang pinrovide yung mga kagamitan nyo, pangdigmaan o pangprotekta sa ating bansa. Kaya yung ginawa ni Colonel Audi Monggao, paka na lang yun, o sasakyan, guarantee sasakyan to ng mga didilis o mga Duterte supporters na nag-withdraw dahil hindi magaling si PBBM, nag-withdraw dahil bangag si PBBM, nag-withdraw dahil inefficient na president si PBBM. Pero ang katunayan, mayroon siyang problema sa pag-iisip. Yan, Colonel Audi Monggao, siguro sayang kasi mahigit 30 years ka na sa serbisyo.
Sana mag-isip-isip ka, pwede ka pang mahimas-masan. Kaso tinanggal ka na ng higher command mo eh. Dahil sa yung pahayag na ano kasi yan pagtatraidor sa sinumpaan mong tungkulin bilang sundalo. Pero ganun pa man, sana gumaling ka sir, sana bumalik yung iyong matinong pag-iisip. Yun lang mga ka-BBM. Kung totoo yan mga kababayan no, na meron ng problema sa pag-iisip itong si Colonel Ode, dapat na talaga na siya itatanggalin. Tingnan nyo kung ano kanya itinuro sa mga sundalo na merong paparating na mga alien. Nakakatawa, parang si Kiko Basaga talaga eh. Diba? Kiko Basaga 2.0. So dapat lang siya ay tatanggalin na. At saka napapansin nyo mga kababayan, at saka sa tingin nyo ba na kung bakit nagkakaganyan ang mga DDS dahil daw incompetent si President BBM? I don't think so. Nagkakaganyan ang mga DDS. Bakit? Kasi hindi nila nakuha ang kanilang gusto. Hindi kasi sila pinagbigyan ni President BBM. Kasi ang gusto ng mga DDS, kalokohan kasi, pangungurap kasi. Kaya hindi sila pinayagan ni President BBM. So ang kanilang ginawa, binakbakan nila si BBM. Diba? Kaya nga yan po nangyari ngayon sa destabilization nila na plano kay President BBM. Sinisiraan nila, incompetent, mayroong mga ipinapakalat na mga video, na mga kahalayan daw, mga paninira, gumamit na ng cocaine. Ngayon ang bago si FL ang kanilang tinitira. Diba? Bakit? Kasi hindi nila nakuha ang kanilang gusto. Para lang si Chavit Singson, diba? Yan ang malaking example, si Chavit Singson. Katulad rin po yan sa mga ibang DDS cronies. Nagkakaganyan sila kasi hindi na sila makapangurap, mga kababayan. Diba? Correct me if I'm wrong, mga DDS. At saka speaking of Kiko Basaga, kasi siya ay ating nabanggit mga kababayan, so alam natin na itong si Kiko ay suspendido ba hanggang ngayon? Suspended pa ito mga kababayan. Pero according doon sa INUP na hindi pwede makakabalik itong si Kiko Basaga sa House para sa kanyang legislative duties kapag hindi siya dadaan sa malawakang mental at saka fitness review mga kababayan. Ibig sabihin, ipapacheck up muna itong si Kiko Basaga sa kanyang mental at saka sa kanyang fitness mga kababayan. Kung siya ay pasado doon, dyan lang siya papayagan na makabalik ulit doon sa house. Diba? Now you know, mga DDS. So ngayon, diba sabi ko kanina na may mga nagbaliktaran na mga DDS. Sino si Ivan? Kasama rin dito itong si Orly Gutesa. 'Di ba? Kilala natin si Orly Gutesa. 'Di ba bigla siyang nawala sa limelight mga kababayan? Biglang nagtago, nawala. Ngayon, merong kumalat na balita na bumaliktad na itong si Orly Gutesa. For more details, let's watch this. Ito ba natatandaan nyo? Si Marcoleta at saka si Orly Gutesa. Ayan o. Ng pangalan Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo, nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Kaya po pinapakita yan. Maraming salamat. Kaya po pinapakita ko yan. Kasi ngayon, ang lumalabas, wala na. Hindi na kontrol ni Marcoleta o ng Duterte camp itong si Orly Gutesa. Kinumpirm na po ni Chavit Singson na kanilang isa sa mga aktibo ngayong nagwawala tungkol laban sa gobyerno, na ito raw po ay bumaliktad na. Kaya pala ilang beses nang tinatanong ng media kay Senador Marcoleta kung kailan muling ibabalik at ihaharap si Orly Gutesa sa publiko, hindi niya masagot. Yung pala wala na silang kontrol. So lahat ng sinabi ni Orly sa Senado sa Blue Ribbon Committee nang iharap ni Senador Marcoleta ito na nagdidiin kung kani-kanino ng mga politiko ay baliwala. Okay? Kasi kung totoo
na ito ngayon ay yung pagbaliktad ay kakampi na ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Aba baliwala yan. Yung sinabing yan. Kasi kung yung mga gunita doon sa kanyang sinumpang salaysay na naging comedy dahil binabasa niya, nagalit si Marcoleta dahil nagmamadali daw at mali-mali yung binabasa, ay si dating Speaker Romualdez ang kanyang idinidiin na sangkot sa flood control scam. Okay? Ngayon, hawak na pala ito ng kampo ni Romualdez, di umano, sabi ni Chavit, at posibleng ito nga ay mag-iiba na ng statement. So, sablay na naman dito ang kampo ni Marcoleta at kung sino nasa likod nito. Na sinasabing nasa control ng Philippine Marines, sabi naman ng Philippine Marines, wala sa amin yan kasi hindi na yan membro namin. Resign na yan, nagretiro na, private sector na yan, bakit namin kukup-kupin yan? So nawawala ngayon. At kung ito'y lalabas sa mga susunod na araw, malaking porsyento, iba na ang statement nito, baka aminin na nito na siya'y ginamit lang ni Marcoleta, ginamit ng anti-Marcos para siraan ang Malacanang at dating speaker. Ayan kasi ang mahirap pagka kasi pilit or pinipilit lang ang mga testigo ay mababaliwala. Di ba? Pag umamin itong si Orly Gutesa na siya'y pinilit lang o tinakot lang, patay na. Wala nang saysay ang sinabi sa unang salaysay nito. Nauna dyan, pinagdudahan niya na yung notary ay peke. Kasi yung abogadong nakapirma ron, inaming hindi daw nakita niya at hindi naman nanumpa sa kanya. Alam niyo, ang paggawa ng notary, pinanunumpaan niya sa harap ng abogado na pipirma. Yung public notary tinatawag. Kasi kung hindi naman ginawa ng gano'n. So, marami pang sasabit yan. So, nakakabuhol-buhol na yung mga tinahi-tahi nilang ebidensya kalaban kung kani-kanino. Hindi kasi dapat gano'n. Pag hinaluan ng personal at hinaluan ng politika ang mga programa at akusasyon, hindi talaga magtatagumpayan. Sasabit at sasabit. Masisira ang galaw. Masisira ang tawag dito, ang kredibilidad ng testigo na nagpresenta ng testigo at yung focus ng investigasyon. Sa bagay, yun naman po ay ginagawa ng iba kapag ka in aid of legislation lang sa mga hearing sa Kongreso at Senado ng mga sariling agenda kasi hindi naman korte yan. Kapag ka kasi Kongreso at Senado in aid of legislation, so kaya marami dyan nagbabaliktaran, marami dyan kadududang statement kasi hindi naman sila mapapanagot kaagad dahil yan ay hindi korte. Pero sa korte, hindi pwede yan. Pag nagsinungaling ka sa korte, delikado ka. Kasi pag nagsinungaling ka, siguradong papabor ang desisyon doon sa taong inaakusahan at hindi papaniwalaan ang testigo. Kaya mahalagang ang testigo ay mataas ang kredibilidad. At kahit anong tanong, kahit anong cross-examination, kahit anong mangyari, hindi bibigay. Pag bumigay at bumaliktad dyan, acquittal ang kanyang inakusahan. Sa Senado at Kongreso, in aid of legislation, malaking pagkakaiba. Kahit pabali-baliktad, hindi nila kaya panagutin hanggang contempt lang, hanggang makulong lang. Pero pagkatapos nang wala na rin. Ganun po. Kaya huwag tayo masyadong magpapapaniwala sa mga testigo, lalo na kung bit-bit ng politiko. Lalo na kung alam natin yung bumit-bit na politiko ay saan ka panalig. Kaya basahin natin one by one ang galawan. Sinong politiko ang nasa likod nito? Ano ang layunin nito? Sino bang kaalyado nito? Ganun po ang pagbasa. Katulad ni Orly Gutesa, ang nagpresenta ay si Senador Marcoleta. So alam niya na kung saan galing yan. Tapos ngayon nawawala na at nagkumpirma kasamahan din nila si Chavit Singson na bumaliktad na. O di naloko na. Bali, wala. Masisira pa dyan si Marcoleta pag bumaliktad dyan. Just imagine pag inamin ni Orly Gutesa siya'y tinakot o binayaran lang o ginamit lang, patay na. Pati yung senador na nagdala, sira ang kredibilidad. Pero dapat hindi ganun, lalo na kung senado. Kasi ang senador ay senador ng buong Pilipinas. National, dapat pang international ang galaw. Pero kung magpapagamit at gagamitin lang ang posisyon at mga tao tungkol sirain ang kung sinuman, wasak na wasak ang pagkatao sa mamamayang Pilipino. Ganun yun.
Kaya ngayong taong ito, ngayong buwang ito, hopefully mag-resume uli ang Blue Ribbon Committee at maging maayos na ang magiging galawan. Kasi si Ping Lacson, hindi yan papayag na gamitin ang kanyang komite. Kung ginamit nyo minsan, pangalawa, hindi na hindi na mangyayari. At pag yan si Orly ay humarap, naniniwala tayo, iba na sasabihin niya. Kasi hindi na kontrol ng oposisyon. Kaya hindi na kontrol kasi alam nila, nagsinungaling. Alam nilang nag-akusa lang. Walang dokumento. Verbal lang. At yung kanyang sinumpang salaysay ay gawa-gawa lang. Kaya nga nung binabasa na ito, nagkawindang-windang na. Nagalit pa nga si Marcoleta at bakit daw mali-mali ang binabasa. Ay alam nyo, ang totoo, napawang katotohanan lang, kahit walang binabasa, tuloy-tuloy yan. Consistent ang mga akusasyon yan. Hindi yan maliligaw kahit walang binabasa. Kahit hindi nakasulat. Kasi galing sa puso, galing sa kanyang personal knowledge. Pero kung ang wala siyang knowledge at inutusan lang, ginamit lang, ay talagang kahit magbasa, magkakawindang-windang. Magkakasabit-sabit. E di lalo na pag cross-examination na, patay kang bata ka. Kaya yung Orly Gutesa, sa opinion po ng inyong lingkod, kaya nawawala, magbabago na. Sablay at sumabit lang dito si Marcoleta at ang oposisyon sa akala nilang pakikinabangan. Patay kang bata ka. Diba? Yan ang kaabang-abang mga kababayan. Pagbalik ni Orly Gutesa, yari itong si Mike Defensor, yari itong si Marcoleta. O diba? This is getting very exciting. Kaya pala maraming sasabi na merong mga pasabog na mangyayari sa year 2026. Yari ang mga DDS. O diba? So anyways, kasama rin natin nandyan si Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Hi to Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Conrado Ramos from Rome, Italy. Josephine Gallego, Tinkerbell, Elizabeth Bacolcol. Nandyan rin si Ashin from Greece. Hi to Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Kupang, Muntinlupa City, Manila. Hi to Erlinda Arinas, kasama rin natin si Apolonio Nocido, Carmen Villaflor from Toronto, Canada. Nandyan rin si Tony De Los Reyes, Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Hi to Evelyn Garcia, JC Kim, Emmy Mapalad, ME. Nandyan rin si Celerina, Cora Yancy, and hi to Fee Bronyula. Okay. Mga kababayan ko, dahil galing tayo sa mga maiinit na mga issue, well, mag-shift tayo dito sa Good Vibes. At kasama natin si Attorney Yusek Claire Castro. For more details, let's watch this. Sumasabog ang aking mga messages. Nagtatanong, seryoso ba si Yusek Claire Castro? Siya ba yung mga kandidato? Nagbo-volunteer ka na ba? Meron ka na nga kaninang kindohin eh. Anong kindohin mo kanina? May campaignable na ako. Anti-Claire is anti-corruption, anti-dynasty, anti-poverty, Anti! Sa Senado! Sa Senado ba? Yusek, mahal yan. Ingat kayo dyan, mahal yan. No? Nagbibiro ba? O may plano? O baka naman may pagkakataon? Natatandaan niyo ba nung tinanong, kumalat yung magiging, ako yung sekretary ng DOJ? Kumalat yun, hindi ko alam kung saan kumalat yun. Sinanong sa akin, kung di ako nagkakamali, si Christian Yasores. Yan. Binigyan ko siya ng magandang ngiti. Pangiliti lang yun. Pangiliti lang. Pero sabi ko, hindi po ako nag-a-apply. Hindi. Ano lang yan. Para yung anti-Claire, maging good vibes siya. Not for anything else. Para hindi siya maging nega. So, pinangalan niyo yun sa akin, o gagamitin ko siya in a nice way. A positive way. Kumbaga, in Alaska ka, hindi ka na Alaska, Alaskadora ka din. Yeah. Parang walang yan eh, parang Sen Edu. Naniniwala sila, tatakbo ko. Nung gagawin ko, makikipagdebate ako kay Robin Hood Padilla. No? May limits naman yung aking intelligence. Baka madaig ka niya. Kaya nga, may limitasyon ko eh. Ito may comment galing kay Marilu Hub. Hello, Attorney Claire. Your beauty is a breath of fresh air. Ibig sabihin nun, ugly tayo lahat. Parang yun ang dating eh. Coming from you, Guido. Bago ako umupo, di ba? Sabi ko, may request ako. Dagdagan ng ilaw. Kasi para mas fresh. Pero hindi ka, stranger
to this studio kasi ang haba din ng panahon mo dito bilang broadcaster. More than 10 years. Na-award na ako dito nung pandemic. Ika-10th year ko. Di ba? Oo. So, kaya sanay na sanay ka talaga sa ilaw at sa mga ganitong klaseng usapan. At kung di nyo nalalaman, napakaganda po ng anak ni Auntie Claire. Yes! Kasama niya dito. At meron siyang asawa na sabi niya kanina ay fan daw ng Quattro. Si anong ang pangalan ni... Chuck. Si Chuck. Chuck. Kaya... Hindi Chucky Chuck Kaya ang tawag sa akin, Chucky's Bride. Yun, Chucky's Bride. Huwag natin palampasin niya. Saan nang galing yung kamukha ni Chucky? Ano ba yun? Hindi kasi ganito. Sige. At that time, kasi napakinggan ko si Vice Presidente na sabi niya ganito Ito yung tumbler niya, di ba? Tumbler ito tawag. Niya. Natanong siya kung babati niya si Pangulo ng itong Pasko. Ay, Pasko. Yan, Pasko. Babati Merry Christmas. Sabi niya, bakit? Hindi naman magbabago ang kanyang ugali kung babatiin ko siya. At hindi naman magbabago yung aking ugali. Tapos, bigla siyang, gumanon kasi siya. Gumanon. Sabi ko, doon sa vlog ko, vlog yun, di press briefing yun. Sabi ko, iba yung sinabi niya sa kanyang mensahe na kapag ang puso ay mapagpatawad, ang puso ay may papasasalamat, may pagmamahal, may pagpapatawad, may pagbibigayan. Sabi ko, ba't kakaiba doon sa... Pag hindi na scripted, yung tanong, kasi doon syempre pagka pag nabibigay ka ng message, scripted 'yon eh. So kapag hindi na scripted, impromptu na, iba na yung sagot. Lumalabas na yung totoo. Sabi ko ngayon, parang may kamukha to. Hinanap ko pa yung picture. Actually, hindi ako handa. Hinanap ko pa. Parang ganito. Hindi ko nga binanggit yung... Hindi ko binanggit yung name. Parang ganito. Hindi ko maalam na magbabiral siya. Hindi ko na-expect. Nagulat na ako the following day. Nasa quote card na siya. Actually, nag-comment din ako sa isang show doon Sabi ko, simple lang naman tawag dyan. Ipokrita. Yun lang naman. Yung contradiction na yun. Pero may ano yun may kulatilya yun Kapag galit. Kapag galit. Galing sa kaibigan ni Ronald Llamas, si Pulse Asia survey. Trust and approval ng top government officials. Si Bala ka. Hindi namin sagot yan. Pero matutuwa si Tokayo dyan. Biro mo, isang survey firm, kino-quote sila. Yung Okta, binabanggit ang Pulse Asia, di ba? Matutuwa yan. Ibang klase yan, Turncoat Ngayon na to. Baka matanggal ka sa Okta niyan. Bye-bye. Kasi hindi pa kinaglalabas Kailan ba yung sa inyo? So, lumabas dito na si VP Sara has a 56% approval rate. And si versus disapproval of 24%. And si PBBM has an approval rate of 34 versus disapproval of 48. So, syempre, hingan natin pero bago siya hingan, ikaw muna. Ikaw ang hindi ko to survey. Pero, anong basa mo dyan? Anong basa mo dyan sa survey niyan? At pagkabasa mo, anong ibig sabihin niya sa normal na kababayan natin, tanungin mo ngayon si Yusek Claire. Normally, sa surveys, hindi ko tinitingnan yung raw numbers, pero tinitingnan ko yung trends. Kung tumataas mo siya or bumababa. The movement. Yung trajectory. So, yun yung important for me. Is it increasing or decreasing? So, what are you seeing? So far, medyo stable naman over the past few months. May mga movement na mga plus minus 2%, 3%. Which is statistically margin of error. Margin of error, which means almost no movement. But is it consistent decline or is it consistent plateau? It's a more or less consistent plateau sa nakikita ko. Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung isa 56, yung isa 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Comparative. Kasi hindi mo pwedeng pagkumparahin yung ginagawa ng Vice Presidente sa Presidente. Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect sa Vice Presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to, kasi yun yung nangyayari sa taong bayan, ikinukumpara. Bakit natin ikukumpara? Yung tao nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Parang hirap naman ipangkumpara yun. Di ba yung si Pangulo, sinasapon niya lahat. Lahat ng pag-iimbestiga, nagre-report siya, yung isa wala. Paano natin makukumpara yun? Hindi, kaya nga, Yusek, usually, sa kasaysayan, talagang laging, o madalas,
hindi naman lagi, madalas mas mataas yung vice presidente sa presidente. Oo. Dahil yung presidente, lahat ng problema ng bansa Salo niyan. sa kanya isinisisi, no? So hindi siya ganun ka rare. It's not a 1:1 correspondence. Kumbaga, hindi siya apples to oranges. Yes, yung yes, yes. 1:1. Pero still at the same time, marami sa mga tao ay ang usapin lang sa kanila ay nag-a-approve ba sila o hindi, no? Wala silang nuancing eh. Wala silang nuancing na kaya nga Mga details. oo, The details. whether may kakaibahan o wala, para sa karaniwan tao, hindi nila masyadong sinusuri yun, no? Ang mga nagsusuri nun, tayo. Yeah. Oo, tayo. Pero yung mga sinervey, hindi sila ganun kakwan dyan. Well, tingin ko, tinatanong kasi kanina ni Senator Ronald kung may babago ba sa messaging. Sa akin ngayon, siguro dapat i-review kung may kulang ba. Pero sa nagiging trabaho talaga namin ngayon, lahat ng trabaho ng Pangulo, inaano namin yan eh. Pinopost namin, pinapakita namin sa tao. Itong taon to, kung di ako nagkakamali, 483 activities. Wala pa yung private meetings ng Pangulo, wala pa yung courtesy calls dyan, wala pa yung ibang mga activities niya. Ito lang yung mga events kung saan yung nakikita ang Pangulo. That's 483 activities in a year. So, ang nagtataka nga ako, kasi syempre may mga obstructionists na sasabing walang ginagawa ang Pangulo. Parang hindi naman totoo yan. Oo nga, di ba? Walang ginagawa, di ba? May nagsabi nga na isang mambabatas sinabi niya, lahat ng pangako ng Pangulo napapako. Achus! Diba? Ang problema sa kanila kasi minsan, gusto na talagang maging bulag-bulag. Maging bulag-bulagan. Gusto nila maging bingi-bingihan para maiangat yung kanilang iniidolong politiko. Haters gotta hate, di ba? Haters gonna hate, di ba? Sabi nila, Yusek Claire. Ang problema kasi kung mambabatas ka, tapos manloloko ka ng kapwa mo Pilipino, mga kapwa natin Pilipino, naive, na maaaring maniwala sa'yo, it's unfair. Diba? So, kung sinasabi nga ni Senator Ronald kung kinakailangan na may pagbago or pag-improve pa, ay yan ay aming titignan. Pero sinabi ko na rin before na meron tayong, kilala mo to, journalist, si Sir Nico Aldedina. Na-research naman niya na hindi lang Pilipinas ang nagtotroll sa atin. May ibang bansa na nakikialam sa politika. Correct. Nabuhay yung ano. Nandiyan dyan pa research. Meron siyang meron siyang article, meron siyang ginawang thesis kung di ako nagkakamali. Ay, hindi siya, sa UST kasi siya. Siya, di ba? So, may ginawa siyang thesis at naaral niya na habang umaangat ang Pangulo, itong troll na to from the other country, pilit nagagawa ng news para iangat yung Manchurian candidate nila. Yung Manchurian candidate at para sila ng gobyerno at ang Pangulo. So, anyway, I think nakaka-apekto siya. Kahit sabihin natin na napakaganda na, or let's say maganda, hindi naman napakaganda. So, pwede sabihin natin na enough yung pagbibigay namin, kung ano yung mga programa, kung paano namin na counter yung mga fake news. Pero pag may ibang bansa pa na nakikialam at nagpopondo ng malaki. Malaking pondo. Malaking pondo at malaking bansa, baka iba ang usapan doon. Diba? So, kailangan din namin ng tulong, kahit sabihin natin, whole of a nation approach na to. We need the mainstream media, SOCMED, para kung ano man yung pinapakialaman ng ibang bansa at nagpe-fake nyo sa gobyerno natin, tingin ko, we need your help na para matuwid yung tama. Pero yun exactly, Yusek, yung sinasabi ko eh. Dahil itong battle of contestation na ito is basically a battle over perception. Yung mga survey na nababanggit, yan yung output nung labanan sa perception. Ibig sabihin, ito yung ginagawa ng kabila, ito yung ginagawa ng kabila. Ibig sabihin, kung itong output, no, kinakailangan ng adjustment. Diba? Yun lang sinasabi. Halimbawa, pag sinabi ni Secretary Vince Dizon na nag-recommend siya ng 67 na dapat kasuhan, no? Hindi na yun malalaman ng mga maunawaan ng tao na yung ombudsman na pinasahan nila ay separate sa gobyerno. Ang tingin dyan ng tao, gobyerno lahat dyan, no? So, at a certain point, pag yung sinuggest o nirecommend ni Secretary Dizon na ito, kasama na rito mga senador, kongresista, cabinet secretary ay dapat makasuhan. Tapos makikita naman nila na hindi pa nakakasuhan, may kaunting tama yan. No? Dahil nga, yung nag-recommend ay galing sa gobyerno at ang tingin nila,
yung ombudsman ay bahagi rin ng gobyerno. gobyerno. Kaya in a way, yung ganyang klaseng sitwasyon ay malaki ang magagawa diyan ng naratibo, ng strategy, no? Dahil nga gagamitin niya nung kabila. Gagamitin niya Parang ito yung napag-usapan natin kagabi. Yun nga. So, ako sabi ko, Sec Vince. Sec Vince. Sabihan na 67 kasi hihiling pa yung ombudsman. Christmas gift to the Filipino people. May mga ikukulong. It's maybe setting the expectation. Kasi yung certainty of conviction nga, nung gusto ng Pangulo at yung binabanggit ng ating ombudsman, ano, ito bang sinasabi, attorney, yung certainty of, degree of certainty of conviction, ito yung aware din dapat tayo. Kasi binanggit ito ng Pangulo, no, na hindi dapat malambya, hindi dapat yung parang ora-orada. Ito yung binabanggit po rin kanina, yung ilang buwan na. Yes. So, yun po yung, ano nyo po sa taong bayan, ano po yung paghihintay versus, yung binabanggit na transparency, versus yung proseso na kailangan natin pagdaanan. Okay, ganito yan sa ordinaryong case. Apo. Kasi iba kasi ngayon Kasi talaga mabilisan, lahat ng dokumento, lahat ebidensya dapat nandiyan dyan Mabilisan dahil ang daming naiinip. Apo. In 3 months, na ang daming naiinip. Apo. Di ba? Pero, kung ordinaryo na kaso ito, kay attorney, alam niya yan, hindi talaga ganyan kabilis gumawa ng resolution ng ombudsman at ng DOJ. Lalo na kung bulto-bulto na dokumento ang babasahin. For any case, for that matter. Yes. So, dapat maintindihan to ng tao. Sabi ko nga, sa inyo ako nagpa-interview sabi ko, on the part of the executive, di ba, nagawa ng executive yung trabaho nila. Ayan, may nagrekomenda, 67 cases, complaints. May ICI nagrekomenda, si Senator ganyan, against Senator ganyan. So, on our part, sa parte ng Pangulo, ginagawa yung dapat na gawin. Hindi nagtulog-tulugan dito. Pero, hindi natin kasi masisisi ang ombudsman, ang DOJ, kung hindi rin ganun magiging kabilis dahil unang-una, naghahanap ngayon si Ombudsman Boying ng mas maraming pang lawyers. Kasi nakita niya siguro yung dagsaan ng dokumento And also DOJ. At itong mga kasuhan na to ay hindi naman din basta-basta magpapatalo. Oo, siyempre may kampanilya kukunin nilang abogado rin. Oo, hindi hahanap na butas. Hahanap yan ang kanilang magandang depensa. So, inaaral ito at ang sabi naman ng Pangulo, ang gusto ng Pangulo is dapat masampato nang hindi nagmamadali lang, kung hindi dapat kumpletohin dahil kapag akyat pa lang sa korte, wala pang warrant of arrest, madismiss na. So sayang yung effort, sayang yung oras, sayang yung taong sana mapanagot. Diba? Kasi once na na-dismiss yan, let's say nagkaroon ng trial on the merits, na-dismiss. At sinabi acquitted. Hindi mo na mahabol kasi hindi mo pwede i-appeal ang acquittal. Minadali. Minadali. Kung minadali man, di ba? Okay, so nandyan rin si Lorna O. Villanueva, Jeco Jerry Cabreros, Eman Sabandon, Rosalina Abuel Fernandez, nandyan rin si Elmer Pinaranda, Rani Marasigan, Reynaldo Cesar, Haitum Terzon Ruben, nandyan rin si Menz Akayen Siplon, Priscilla Sulaiven Lamasan, Hato Franz Cesar Galang, nandyan rin si Erlinda Manimbo, FCAC, Juanito Rivera, Alicia Lick, and Hato Obom Pai. Okay, so mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bagong araw na ipinangkaloob ninyo sa amin. Kami po ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob, humihingi ng kabay, lakas at karunungan. Ipinagdarasal po namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin po ninyo siya ng inyong banal na proteksyon sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga hakbang at sa bawat hamong kanyang hinaharap. Bigyan po ninyo siya ng malinaw na isipan, matatag na loob at pusong tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall. Your spirit within him, greater than all. Anchor his purpose in mercy and truth. A leader anointed, devoted to you. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. Rise above, O Lord of all. In his leading, let him fall. Not